Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw, mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Hindi maampat-ampat at hindi tumitigil ang mga mainit na balita at mga pangyayari na nagaganap po sa ating lipunan, sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Kahapon po ay nakatanggap tayo ng ulat. I think that was already around noontime nang tayo po ay pinaabutan ng isa sa mga kaibigan natin na kasama din namin ni dating Congressman Mike Defensor dyan po sa pakikibaka laban sa korupsyon, katiwalian at kaabusuhan ng gobyerno ni Marcos at Romualdez. And later, nakonfirma natin kay Quezon City Councilor Tatay Rani Lodovica kung ano talaga ang mga nangyari doon sa Sandigan Bayan. No? At then, later on, pinadalhan din po tayo mga kababayan nitong isang video clip. Obviously, nakuha po ito sa along the hallway going up to the second floor yata ito ng Sandigan Bayan dahil may court schedule po sila Congressman or dating Congressman Mike Defensor at sila Senator Dante Marcoleta. Nung nilapitan po ng ilang media groups no or media representatives at mga political commentators na social media ang platform, mga vloggers, upang kuhanan sana ng statement si Congressman or dating Congressman Mike Defensor, bigla po siyang sinugod nitong isang BJMP personnel at sinapak sa mukha, no? Medyo hindi sentro ang tama pero inabot si Congressman Mike Defensor, no? Nakailag ng konti pero sapok pa rin po ang tama, mga kababayan. Nagulat po tayo dahil una, hindi po pinapahintulutan sa batas o anumang regulasyon ng mga custodial agency like BJMP o kaya mga Bucor, Bureau of Corrections, o sino pa man kahit police o military na kapag nakakustody kayo ng isang suspect, isang akusado, at kahit pa convicted na ang tao, ay hindi po pwede ito imaltrato. Maltreatment and physical abuse are illegal and these are criminal acts punishable by law na pwede kang madismiss sa serbisyo, mapapatawan ka ng penalidad o fines, at pwede kang makukulong kapag nahatulan ka ng korte. So, number one rule ay respetuhin mo dapat ang karapatan at ang kabutihan ng mga nakakustody sa inyo kahit pa convicted, lalo pa kung on trial lang ang kanyang status at nakakustody lang dahil non-bailable ang ginawa na complaint laban sa kanila, for that matter in the case of dating Congressman Mike Defensor and Senator Marcoleta. So hindi po tama, mali talaga. Number two, napakalala ng saltik ng kagaguhan nitong BGMP personnel na to na sa loob ng premises ng korte ay kaya niyang manakit at magmaltrato ng isang nakadetene na suspect pa lang, inaakusahan pa lang, kagaya po ni Congressman Mike Defensor, at sa harap pa ng publiko, no? Sa premises ng korte at sa harap ng publiko. Di kung hindi ito gago at walang saltik sa ulo, itong BGMP personnel na to, ay hindi mo kayang gawin yon dahil yan ay serious disrespect to the authority of the court at pwede kang ma-cite in contempt, indirect contempt, possibly, at pwede kang maipakulong. No? At I hope na irereklamo ito ng mga abogado ni Congressman Mike Defensor o ng kanyang pamilya. Sapagkat hindi po dapat itolerate, hindi pwedeng ibaliwala ang kagaguhan at katarantaduhan nitong mayabang o sobrang hambog at sobrang sipsip na BGMP personnel na to. Hindi pa natin nakukuha po ang kanyang kumplitong pangalan, pero mayroon na pong mukha na napicturan siya at kumakalat na rin po sa social media. Number 3, na punto natin kung bakit natin ito tinatalakay
ay baka matagal na o paulit-ulit na ginagawa nito ng BGMP personnel na to ang pananakit ng mga nakakustodiya na mga preso o binibilanggo nila. Hindi lang sa kaso ni dating Congressman Mike Defensor, kasi kung kaya niyang gawin yan right before the eyes of the public at nandun pa yung mga media sa premises pa ng korte at isang congressman or dating congressman at may katayuan sa lipunan na si dating Congressman Mike Defensor ay kaya niyang i-assault at imaltrato nitong BGMP personnel na to, ano pa kaya pagdating sa ordinaryong mga preso, ordinaryong mga nakakulong, no, na hindi nakikita ng mata ng publiko at hindi napapansin direkta ng media, ay papaano kaya niya inaabuso din at ginagawa ng ganitong pananakit at pagmaltrato ang mga nakabilanggo, nakakulong, nakapiit, nakakustodya dito sa jail facility nila, no? Mga kababayan, wala din tayong narinig pa o nakita na pagpapalabas ng pahayag mula po sa pamunuan ng BGMP o ng Bureau of Jail Management and Penology. Bakit? Dahil ang tinarget nitong gago at tarantado na BGMP personnel ay si Congressman Mike Defensor at opposition figure nasa kritiko ng gobyerno na hanay kagaya ko, kagaya nila Senator Marcoleta. Okay lang na lapastanganin ang kanyang karapatan? Maayos lang ba sa pamunuan ng BGMP na may personnel kayo na mukhang may saltik sa kanyang utak at hindi nag-iisip ng tama at mayroong propensity and tendency to commit abuse and maltreatment against a person under custody ng inyong mga jail facility. At nakita yon kahapon ng milyon-milyon ng mga mamamayan o ng mga netizens na nakakita dito sa kumalat na video kung saan ay nilusob at ginamitan ng karahasan at ng kahambugan na nagreresulta po sa pananakot, pananakit at panunupil laban po sa fundamental na mga karapatan ni Congressman Mike Defensor. Yun po ang pangatlong punto natin. Ang unang punto natin, ulitin ko, ito po ay ipinagbabawal sa batas. These acts of atrocity, ang pagmaltrato, ang pang-aabuso, pananakit, torture, ay kriminal na kaso po yan. At pwede pong hindi lamang matanggal sa serbisyo itong BGMP personnel na nanakit laban kay former Congressman Mike Defensor, pwede pa po siyang makukulong at magbayad ng damages. Dapat gawin po ito ng mga abogado ni Congressman Mike Defensor. Pangalawa, malinaw na dinisrespect o tinapakan at niyurakan nitong kulukoy at gago na BGMP personnel na to ang integridad at otoridad ng korte sa premises pa man din ng Sandigan Bayan Langging at sinapak at nilusob niya si Congressman Mike Defensor, no? Kaibigan ko po ito si Congressman Mike Defensor. Tumulong din po ito sa akin sa mga piyansa at sa mga kaso ko na kinakaharap when he was not yet detained, mga kababayan, sa mga trump-up and coercive and frame-up charges na ito. Pangatlo, na punto ko kanina, babalikan natin, maliban sa pagdisrespect sa korte at sa otoridad ng hukuman sa Sandigan Bayan, ay nagpapakita din ito ng propensity and tendency ng pattern sa pananakit, pang-aabuso, pagmamaltrato sa iba pang mga posible na mga kahalintulad na kaso, lalo na sa ordinaryong mga nakakulong, nakapiit, nakapreso sa kustodya nitong gago at tarantado na BGMP personnel na ito. At ang pang-apat, hindi tayo nakakarinig ng pagpupuna at anumang aksyon administratibo with disciplinary action laban dito sa nabanggit na kulukoy at bugok na BGMP personnel na to mula sa pamunuan ng BGMP. Dahil ba ang nasasangkot, sabi ko kanina, ay isang kilala na kritiko
ng administrasyon, hindi po lisensya o pahintulot na kung kritiko ka at kalaban ka sa politika ng nakaupong administrasyon, ay pwede ka nang abusuhin at imaltrato. No? Mali po yan. Ang mali sa batas at mali sa mga batayang legal at moral na ginagawa ng mga may otoridad at kapangyarihan kagaya ng ginawa nitong tarantado at bugok na BJMP personnel ay mali kahit kanino niya pa ginawa. At dobling mali yan kapag ang gumawa niyan isang officer at triply ang pagkakamali na ito kung itolerate, i-condone at i-protect pa siya ng kanyang pamunuan. Well, what can you expect from the kind of administration na mayroon ngayon si Marcos? Hindi nga niya maipakulong at mapaparusahan ang kanyang sarili at ang kanyang pinsan na itinuturo na sangkot sa pagiging mastermind ng mahigit 1 trillion pesos sa flood control scam na ito. At pati ang mga alipores ng sindikato nila, walang nangyari na kaso o pagpaparusa. So how would you expect, mga kababayan, dito sa isang BJMP personnel na gumawa ng karahasan laban kay former Congressman Mike Defensor na madidisiplina ito kung bugok at tarantado din ang administrasyon na nagbibigay proteksyon sa kanya, which we refer to the government of Bongbong Marcos Jr. Ang panghuling punto natin kung bakit natin bring up ito ay nagpapakita ito ng mensahe ng karahasan, the message of violence to intimidate, bully, and eventually paralyze the will to stand and the will to resist ng mga personalidad at ng mga grupo na naninindigan para punahin, batikusin at itakwil ang malawakan at sistematikong korupsyon at pandarambong na nagaganap sa gobyerno ni Marcos. When the brazen and scandalous display of acts of maltreatment, abuse, and violence committed against a custodial, committed by the custodial personnel against a person only accused ng hindi pa napatunayan at dinidinig pa ang kaso, ay ganito na ang pagtrato dahil naka-opposition line sila. So, ang mensahe po niyan ay psychological din. Hindi lamang physical, sapagkat pinapakita mo sa taong bayan na wala kayong kalalagyan na mabuti at kaya namin kayong tirisin at durugin kahit si Mike Defensor ka pa o si Rodante Marcoleta na senador kung kami ay inuutusan ng mga makapangyarihang demonyo na may hawak sa poder at otoridad ng gobyerno ngayon. That was the psychological subliminal message that they can do away with abuses and acts of violence and criminal na uri ng pagtrato sa mga oposisyon at boses ng oposisyon kagaya ng nangyari kay Congressman Mike Defensor sa lobby area ng Sandigan Bayan mismo, na kaya nilang tapakan ang integridad at ang otoridad ng korte o ng hukuman. So ang tawag po dyan ay impunity and arrogance. Magkasabay po yan, Impunity, ibig sabihin po, hindi ka nag-aalala, wala kang pagkatakot na ikaw ay mapaparusahan. Kaya ginagawa mo, inuulit-ulit mo ito at nasasayahan ka. Nagkakaroon ka ng psychological satisfaction sa pagiging tarantado mo dahil hindi ka napaparusahan. Yan po ang tinatawag na sense of impunity. At ang arrogance, kahambugan, ay pagpapakita naman ng kalasingan sa poder. Dahil ikaw ay tinotolerate, pinoprotektahan pa, at maybe pinagkakakitaan mo ang ganyang gawain, kaya nagiging hambog ka. You tend to abuse and enjoy the abuse of power because protected ka at kumikita ka pa. Yan ang ibig sabihin ng impunity and arrogance na nakikita natin sa maraming mga tauhan ni Marcos Jr. like Boying Rimulya. Gawa-gawang kaso, ipasok niya sa banga ng non-bailable na mga kaso para lamang lumpuin at paralisahin ang ilang mga personalidad ng opposition group at mga nakalinya sa political camp ng Duterte political camp or political group. At kagaya ng nangyari ngayon
kina Senator Jinggoy Estrada, Senator Marcoleta, and former Congressman Mike Defensor. At the same time, makikita din natin yan sa kaabusuhan at pagkakulokoy ng NBI sa pangunguna ni NBI Director Matibag, ng only qualification nila ni Boying Rimulya sa ombudsman naman at si Matibag sa NBI ay ang pagiging tuta at sip-sip nila ni Marcos Jr. Yan. Wala na pong iba. Whatever they say na abogado sila at maalam sila sa batas, hindi po nakikita ang pagiging tama, patas at makatarungan nila sa paggamit ng poder. But instead, Boying Rimulya and Matibag are all reduced by Marcos to become his attack dogs and dirty political operators to demolish the personalities and groups associated with the Duterte political camp. And ganyan na ganyan din po ang ipinakita. Nakabulastugan nitong BGMP personnel na nanakit at nagmaltrato kay Congressman Mike Defensor. At ano po ang isa pang mensahe nila? Na kapag ikaw ay nahawakan ka ng mga custodial personnel like BGMP or Bucor o ng ano pa mang mga nakatalaga sa pagkustody ng mga nabibilanggo na or nakukulong at nakapiit na mga akusado man o convicted, ay mawawalan ka ng lubusan ng karapatan mo bilang tao. Pero po pag hindi ka pa convicted, mga kababayan, at dinidinig pa lang ang kaso, at mayroon pang proseso ng pagdidinig sa mga kaso na ito, ang iyong mga karapatan sa malayang pananalita, malayang pagsalita, malayang pamamahayag, at mga karapatan mo na nakasaad sa Bill of Rights ng Saligang Batas at pati na po sa Universal Declaration of Human Rights, hindi pwedeng tanggalin yan ng sino man na mga custodial agents of the state, which include ang mga taga-BGMP. At dapat yan ay malinaw, mga kababayan. Kaya naman, nananawagan tayo sa taga-Commission on Human Rights. If you are not selective, if you are not tentative sa mga pagpupuna, sa mga paglabag sa karapatang pantao, na sa kadalasan ang inyong binabanatan lang ay ang mga reklamo na idinudulog sa inyo at nilapit sa inyo at ginagamit kayo ng CPP, NPA, NDF at mga urban operators nila para siraan at iharas ang AFP, ang PNP at ang ating mga state security forces. But this time, tingnan natin kung kaya nyong manindigan, kaya nyong mag-imbestiga at kaya ninyong punahin at sitahin itong mga lantarang paglabag ng taga-BGMP sa mga fundamental na karapatan ng mga nakakulong sa kanila subalit akusado pa lang at wala pang hatol ang hukuman ay kung paano na nila inaabuso ang karapatan ng mga naturang individual the way we saw things kahapon dyan sa Sandigan Bayan na ginawa nitong kulukoy at bugok na BGMP personnel laban kay dating Congressman Mike Defensor. But everything will still go back to Marcos Jr. Yung pananagutan sa mga ganitong uri ng kaabusuhan, babalik pa rin po sa kung gaano katatag at katama manindigan ang gobyerno para sa rule of law at para sa disiplinado, may pananagutan at matino na uri na paggamit ng kapangyarihan ng sinumang instrumento ng Estado. But when the abuse of power and the use of massive corruption scheme ay mismo nanggagaling sa gobyerno ng administrasyon na nakatalaga ngayon sa ilalim ni Marcos Jr. at nila Romualdez, how would we expect as a people na magiging matino at disiplinado ang mga instrumento ng gobyerno sa pagpapatupad ng poder at kapangyarihan at hindi maaabuso ang taong bayan? Yan ay legitimate, valid issue na dapat sagutin nila Marcos at i-call out itong BGMP officials and leadership at tanggalin ito o disiplinahin ng maayos at matino ang naturang abusado at tarantado na BGMP personnel na ito. Maraming salamat mga kababayan sa inyong panunood at pakikinig, pagsubaybay, pagtulong at pag-promote ng ating videos at ng ating channel. Saludo
at utang na loob ko po yan sa inyo, sa inyong patuloy na pagtitiwala at mga kabutihan. Mahalin natin ang bansang Pilipinas, walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless and protect everyone, and to those who are Muslim brothers and sisters, Allah be with you. Maraming salamat muli. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!